madalas pwedeng arestuhin ang senador. Basta't hindi covered ng mas mababa sa 6 na taong pagkakabilanggo bilang parusa at basta't hindi in session ang Senado. Ang sinasabi lang po namin ni Senate President ay ang naging tradisyon, ang tradisyon ay hindi inaaresto ang senador dito habang may sesyon. Kung nagkakaroon na ng kalituhan doon, inaasahan ko pag-uusapan sa caucus namin yung tradisyong iyan. And in the meantime, sa ating pong mga law enforcement authorities, inaasahan ko rin, nagagampanan din nila ang kanilang tungkulin sa ganitong mga sitwasyon. Inuulit ko po, ang pinakamataas na konsiderasyon ay accountability at consistently mula sa simula. Ako'y nananawagan at naninindigan para sa accountability sa ganitong mga kaso man ng extrajudicial killings, crimes against humanity o kahit korupsyon. Salamat po. Yes. I have another question po. This is regarding yung Facebook post po ni Senator Trillanes. Mm-hmm. Regarding this is supposedly regarding the infighting within your ranks, or not naman infighting, but this apparent disagreement or conflict between the camp of or the sides of Senator Bam, VP Lenny, and this is in regards surrendering the former president to the ICC. Supposedly, VP Lenny and Senator Bam made some comments na hindi nila noon, nung 2022 campaign, na hindi nila papadala si former President Digong sa The Hague kahit na may ICC warrant of arrest. That was essentially the meat of Senator Trillanes' post. What do you make of this, and how do you think will this affect yung alliance ng opposition? Hindi ko pa nababasa yung, I suppose, recent post na yan ni Sonny Trillanes. And sa kung ano ang sinabi ni Mayor Lenny o ni Senator Bam noong 2022, mas fair kung iwan ko sa kanila linawin or ipaliwanag iyon. Ang masasabi ko lang, sa ngayon, 2026, nakatutok ang mga reform-minded at opposition forces sa pagbubuo ng mas mahigpit pang pagkakaisa para pumili ng aming mga kandidato whether by the end of the year or first quarter of next year. Ma'am, do you feel that it is now more urgent given that just a few minutes ago the Vice President declared that she's running for President in 2028? Oh, well, sabi ng mga paborito nating mga philosophers, tayo po ay may free will, so gamitin po natin. Yung announcement ni VP Sara today to run, naging malinaw na. How will this affect the timeline of the United Opposition in terms of also declaring your own standard bearer? Nandun kami sa proseso ng pagtatakda ng aming sariling timeline. So yung free will na binanggit ko kanina ay ginagamit na rin po namin sa sarili namin. So it remains that you will announce by end of the year or first quarter of 2027. Tama po ba? Yun yung task that we have set ourselves. Ma'am, how will that affect yung requirements ninyo sa paghahanap ng standard bearer knowing that malinaw na kung sino yung makakalaban po ninyo, and that is VP Sara? Well, dahil ilang taon na rin kaming magkakasama at regular na nag-uusap, bago pa man itong recent important development, patuloy yung pag-level off namin, pagkakasundo kung ano yung aming mga requirements or qualifications na hahanapin sa aming hanay. Hindi po nagbabago yon. And qualifications are what, ma'am? Well, actually not qualifications per se pa, but yung nabanggit ko dating common values na nahanap namin sa aming hanay, no? Yung pagnanais para sa anti-corruption and
good governance, yung pag-grow at pag-share ng bunga ng ating mas malakas na ekonomiya, isang tunay na pagkakaisa sa ating divided at polarized na lipunan, of course, pambansang soberanya at iba pa. Ma'am, still on VP, Sara. Of course, we know that there are pending impeachment complaints in the House of Representatives, and if ever it goes up here for trial, you will be the judges, and of course, not just you personally, but all 24 or 23, kung hindi makapasok ang ilan, will be serving as judges. So, and iba sa inyo might be her potential rivals in 2028. So, how will you address yung possibility or yung at least the optics na you are judging a potential opponent and your decision could be interpreted as not being based on the merits of the case, but on the possibility of taking out a potential competitor in 2028. More than any optics, malinaw sa amin dito sa Senado na kung may umabot sa aming impeachment complaints, kami magiging senator judges at magdidesisyon kami at boboto dun sa issue batay sa mga ebidensyang dun pa lang na ipepresenta sa amin. Like most everything that comes before the Senate, usapin yan ng demand for accountability ng ating mga kababayan na answerable lahat kami na nagtatrabaho sa gobyerno, including yung highest officials natin dahil sila yung possible subject ng impeachment complaint. So ako, ngayon pa lang, hinahanda ko ang sarili ko sa posibilidad na may umabot na impeachment complaints dito. If and when that happens, magsisilbi ako bilang senator judge at klaro sa akin yung tungkulin sa akin doon. Ma'am, sorry, balik ako din sa EJK issue. Kasi isa sa inyo mga kasamahan, Senator Bam, yung nagsabi po at nakikita nyo naman po siguro medyo nag-viral po yung sinabi niya na dapat ho dito litisin sa Pilipinas at hindi sa international court yung mga issue at kaso ng EJK. May we get for the record again your stand on this? Kasi ang sinasabi ni Senator Antonio Trillanes, former senator, yung pagsasalita ng ganito ay insensitive at unfair para sa mga biktima ng EJK, para sabihin na dapat dito daw itry sa Pilipinas at hindi sa international court. Again, I leave it to Senator Bam na linawin o ipaliwanag yung kanyang sariling mga salita. Ang masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl, at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya para sa katotohanan at hustisya. Kaya ko sinusuportahan yung pagrespeto natin bilang isang bansa sa mga pandaigdigang proseso ng hustisya tulad ng nagaganap ngayon sa ICC ay dahil kapag hindi nakakayanan ng ating judicial system dito ang mas ganap at mas responsive na tugon sa ganyang mga panawagan ng mga naulilang pamilya, then at least we can count on yung community of shared values natin sa buong mundo. But you agree na tamang nangyayari yung sa ICC ngayon at nililitis nila itong EJK under Duterte drug war? Sinusuportahan ko ang ICC at sinusuportahan ko yung mga prosesong idinadaos nila para sa mga mamamayan ng mundo kung ang mga mamamayang iyon ay hindi nakatatanggap ng sapat na tugon sa sarili nilang bayan. Ma'am, si Senator Ping po, Senate President Pro Tempore, meron po siyang view na kailangan po mayroong local court order for the ICC, for any ICC warrant to be implemented. In light nga po nung pinangalan ng co-respondent sila Senator Bato and Senator Bongo, do you share this view or ano po yung stand niyo on this? Kailangan ba ng local court order? I'm almost sure mapag-uusapan din yan
sa caucus namin. Bilang miyembro ng Senado, importante sa akin syempre yung dignidad ng Senado bilang institusyon, at inuulit ko muli sa lahat ng mga ganitong issue, ang pinakamataas na konsiderasyon, pinakamataas sa lahat ay yung accountability. So ma'am, paano po namin ma-view yung stand niyo po on it right now? Your personal opinion on it? Sa Doon po sa kung Sitwasyon kailangan, ito? yes po. yung una kong binahagi sa inyo na nililinaw ko na sa batas pwedeng arestuhin kaming mga senador. Ang sinasabi lang namin ni Senate President Soto ay tradisyon na hindi inaaresto ang senador dito sa Senado pag in session kami. Given na kung ang krimen na i-allege or ina-allege ay hindi lalampas sa 6 na taon na pagkabilanggo kung ma-convict ang sino man sa amin. Ano pa yung nabanggit ko kanina? And in the meantime, I expect na yung mga law enforcement authorities gagawin din ang kanilang tungkulin. And yun na nga, naglulook forward ako sa caucus namin mga senador tungkol sa lahat ng mga isyong ito. At sa lahat-lahat, sa mga isyong ito, ang pinakamataas para sa akin ay walang iba kundi accountability. Just in case lang, ma'am, ang kaparusahan ay more than 6 years and Senate is not in session. So you believe the senators, Senator Bato and Senator Senator Bato and Senator Bongo could be arrested? Ayon sa batas, kung hindi kami in session at kung yung ina-allege na krimen ay above 6 years of imprisonment kung makonvict, pwede kaming arestuhin. May we know kung kailan po yung caucus? Today po ba siya or? Iniintay ko yung final word from the leadership, pero urgent matter ito. So oras na mag-imbita sa caucus, I'm sure lahat ay dadalo. Lalo kahalaga, ma'am, na magkaroon na kayo ng consensus as early as now, even if wala pa namang nakikitang possible warrant of arrest from ICC. Lalo kahalaga na may consensus na yung Senate, anong gagawin? Well, kung hindi pa man siya urgent, definitely importante siya. So, hindi masama na magsimula kaming magkasundo kung ano yung aming posisyon. Clarification lang po. Si former Senator Trillanes po ba, is he part of the United Opposition or is he part at least of the talks po na ginagawa ninyo ngayon? I do consider him an ally and a friend, kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Ma'am, one question lang. Now that na in-announce ni VP Sara yung pagtakbo niya, and sinabi niyo po kasi sa isang interview, if I recall sa TV5 yata, sinabi niyo na siya yung pinakamalakas so far na kandidato. Pero ano niyo nakikita yung dapat maging strategy po ng United Opposition para matalo nga yung sinasabi niyo pong malakas sa kandidato? Yung strategy na yon bahagi pa ng matagal at matinding trabahong gagawin namin kapag 100% na kaming nagkaisa sa common candidates namin.